Ang mga nakakamanghang likha ng kalikasan ay talaga namang nakakabighani, kaya mula sa nakakamanghang tanawin, matatayog na bundok at mga ilog na humuhugis sa lupa. Nakakalungkot lang na karamihan sa atin ay walang pagkakataong makita ang lahat ng ito sa ating buhay. Mabuti na lang dahil sa pag-unlad ng high definition na teknolohiya at drones ay maaari na nating masaksiyan ang kagandahan ng kalikasan kahit sa pamamagitan ng video. Halina't tuklasin natin ang ilang magagandang lugar gamit ang mga footage na ito. Kaya narito ang mga nakakamanghang destinasyon. Una ay tingnan natin ang Mission Grotto. Matatagpuan sa Gansu Province, China, ang Mission Grotto ay isang pambihirang hanay ng mga sinaunang kuweba na pinalamutian ng maselang Buddhist sculpture at murals. Ang mga likhang sining na ito na umaabot sa 1,600 years ay humaharap sa mga hamon ng preserbasyon dahil sa kanilang malalayong lokasyon sa matataas na bangin. Sa mga nakalipas na taon, ang mga drone ay naging mahalagang kasangkapan sa pangangalaga sa Mission Grotto. Sa tulong ng drones, nakukunan ng mga lugar na mahirap marating at nagagawa ang high-resolution imaging upang mabantayan ng mabuti ang kalagayan ng lugar. Halimbawa, noong 2018, isang drone ang nakatuklas ng banta ng pagguho ng lupa sa sanhi ng malakas na ulan. Dahil dito ay napigilan ng isang posibleng sakuna. Ang makabagong teknolohiyang ito ay hindi lang nakatulong sa preserbasyon, kundi mas pinalalim pa ang ating kaalaman tungkol sa kahalagahan ng grotto. At narito rin ang Guahu Caves. Sa matarik na bagin ng Jundu Mountains malapit sa Beijing ay matatagpuan ang Guahu Caves, isang nakakamanghang halimbawa ng sinaunang kakayahan ng tao. Binubuo ito ng higit sa 100 magkakaugnay na mga silid na inukit sa bato na tinatayang mahigit 1,000 taong gulang. Ang disenyo ng mga kuweba at ang mga misteryo nito ay patuloy na humahalina sa mga historiador at arkeologo. Ang maayos na pagkakaayos ng mga silid, bintana at higaan sa bato ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng organisadong lipunan noong panahong iyon. Gayunpaman, nananatiling palaisipan ang tunay na layunin ng mga kuweba at kung sino ang mga nagtayo nito. May mga teorya na nagsasabing maaaring ito ay isang tanggulang militar, samantalang ang iba ay naniniwala na ito ay naging kanlungan ng mga inaapi. Sa tulong ng makabagong teknolohiya tulad ng drones ay natuklasan ang mga nakatagong silid at daanan na nagbibigay liwanag sa kabuuang struktura at lawak ng mga kuweba. At narito rin ang Gunung Padang. 120 kilometers mula sa Jakarta sa isla ng Java, Indonesia, matatagpuan ang Gunung Padang. Isang sinaunang lugar na pumukaw ng interes ng mga lokal at mananaliksik. Ang lokasyong ito ay maaaring nagtatago ng mga lihim na kayang baguhin ang ating pagkaunawa sa kasaysayan. Ayon sa ilang teorya, ang Gunung Padang ay patunay ng isang napaka-advanced na sibilisasyon na nabuhay bago pa ang panahon ng mga tagapagtayo ng piramid sa Egypt. Sa unay mukhang simple ang lugar, pero may mga kwento ng lokal na sinasabing ang mga bato rito ay may buhay at maaaring lumika ng musika kapag pinagtatama. Ang pinaka-nakakagiliw na bahagi ng Gunung Padang ay ang hakahakang may mga nakatago sa ilalim nito. Sinasabi ng ilang mananaliksik na ang bundok ay sadyang itinayo ng mga sinaunang tao gamit ang mga volcanic rock at kung totoo ito, maaaring umabot ang edad ng lugar sa 20,000 years. Mas matanda pa ang higit sa 10,000 years kesa sa mga piramid ng Egypt. Kung mapapatunayan ito, magbabago ang kasaysayan at ating pagkaunawa sa mga sinaunang kabiasnan. At narito rin ang fairy circles sa desyerto ng Kalahari. Kamakailan, isang drone survey sa desyerto ng Kalahari ang nagpakita ng mga nakakamanghang tanawin ng misteryosong fairy circles na nakakalat sa tuyong rehiyong ito. Kilala na ang mga kakaibang formation ito noon pa, ngunit ngayon lang ito naitala ng detalyado mula sa itaas. Ang mga fairy circles na ito na sumasakop ng humigit kumulang 1,000 miles ng damuhan ay nagpapakita ng mga bilog na hubad na lupa na napapalibutan ng malulusob na damo. Ang kanilang pinagmulan ay matagal nang pinagdedebatihan ng mga mananaliksik. Sa loob ng mahigit 50 years, dalawang pangunahing teorya ang lumutang. Maharing binago ng mga anay ang tanawin kaya't nagkakaroon ng ganitong mga forma, adaptation ng damo. Ang mga damo ay maaaring nag-evolve upang mas mahusay na makuha ang tubig sa matinding kondisyon ng disyerto. Sa mga nakalipas na taon, pinangunahan ni ecologist Dr. Gutan ang pananaliksik ukol sa disyerto ng fairy circles gamit ang drone technology. Ayon sa kanyang mga pag-aaral, ang mga bilog ay nagpapakita ng isang komplikadong sistema ng pamamahala ng tubig. Ang damo ay bumubuo ng mga bilog upang mas epektibong masipsip ang tubig sa paligid ng kanilang mga ugat. Ang bagong kaalamang ito ay nagbibigay ng
siyentipikong paliwanag sa mga fairy circles. Inaalis ang mga supernatural na interpretasyon at ipinapakita ang nakakamanghang kakayahan ng mga halaman sa disyerto na makakaangkop sa matinding kondisyon. Bukod sa kagandahan ng mga tanawin, pinalalalim din ng drone footage ang ating pagkaunawa sa mga prosesong ekolohikal na kasangkot dito. At narito rin ang bukal na humihinga. Ang bukal na humihinga ay isang nakakamanghang likas na yaman na matatagpuan malapit sa Afton Yuming. Ang kakaibang bukal na ito ay natatangi dahil sa pagbabago nitong daloy na ginawa itong pinakamalaking spring sa mundo. Ang bukal na ito ay nakakabighani dahil sa kakaibang paghinga nito ay tumitigil 12-15 hanggang 20 minutes. Ang kababalaghang ito ay bunga ng mga komplikadong sistema sa ilalim ng lupa na nagdudulot ng epekto na parang sipon. Kapag naabot ng tubig sa underground reservoir, ang isang partikular na taas ay nagsisimula ang pagsabog ng tubig. Magpapatuloy ang daloy hanggang sa bumaba ang antas ng tubig sa threshold nito at titigil ang daloy hanggang sa mapuno muli ang reservoir. Ang mga drone ay naging mahalagang kasangkapan upang makunan ang kagandahan at dinamika ng bukal na ito. Ang mga kuha mula sa itaas ay hindi lang nagpapakita ng kagandahan ng tanawin ng Yuming, kundi nagbibigay din ng karagdagang kaalaman sa ritmikong daloy ng bukal. Ang natatanging cycle ng bukal na ito at ang mekanismong nagpapakilos dito ay patuloy na humaakot ng interes mula sa mga bisita. Ang tanawin ay hindi lang nagbibigay ng inspirasyon kundi pinapalalim din ang ating pagkaunawa sa mga geological at ecological na proseso ng lugar na ito. Kaya't ito ay isa sa mga dapat bisitahin ng mga mahilig sa kalikasan. At narito rin ang Aramomuro Portal. Ang Aramomuro Portal na kilala rin bilang Gate of the Gods ay isang nakakamanghang lugar na kamakailan lamang nakuna ng drone sa isang liblib na rehiyon sa Timog Peru malapit sa baybayin ng Lake Titicaca. Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan nito, ang lugar na ito ay tampok ang isang napakalaking pasukan na inukit mula sa pink granite na nagbibigay dito ng kakaiba at misteryosong anyo. Ang Aramomuro Portal ay may taas na humigit kumulang 22 feet at nagpapakita ng nakakamanghang galing sa pagkakagawa. Ngunit nananatiling palaisipan kung sino ang mga tunay na lumikha nito. Sa tulong ng drone footage, nakita ang kahusayan ng pagkakaukit sa bato at ang kagandahan ng strukturang ito. Maraming teorya ang lumitaw tungkol sa pinagmulan ng portal. Ang ilan ay nagsasabing maaring mga extraterrestrial ang nag-ukit nito, samantalang ang iba ay naniniwala na ito ay gawa ng Inca o mas naunang kultura tulad ng Tiwanaku. May mga panukala rin na si Pachacuti, isang emperador ng Inca, ay maaaring dumaan sa portal na ito sa kanyang paghahanap ng kaliwanagan. Ayon naman sa mga lokal na alamat, ang portal ay binabantayan ng mga supernatural na nilalang o minsan ginamit para sa mga shamanic ritual at sinasabing posibleng ito ay isang interdimensional na daanan. Bagamat nananatili itong haka-haka, mas lalo lang nitong pinapalalim ang misteryo ng lugar. Samantalang, ipinapanukala ng mga siyentipiko na maaaring likas na forma ito ng bato na bunga ng galaw na mga tectonic plates sa lupa. Sa kabila ng lahat ng ito, ang Aramomuro Portal ay patuloy na pumukaw ng interes at pananabik sa mga nagnanais tuklasin ang tunay nitong pinagmulan at layunin. At narito rin ang libo-libong taong gulang na nayon. Kamakailan isang thermal drone survey ang nagbigay ng bagong pananaw sa sinaunang nayon ng mga katutubong Amerikano na kilala bilang Blue Jay na matatagpuan sa New Mexico. Ang drone na ito na may makabagong thermal imaging technology ay nakatuklas ng mga strukturang hindi pa napapansin ng mga arkeologo noon. Natukoy ang Blue Jay noong dekada 1970 na tinatayang nasa 1,000 years na ito. Ngunit ang bagong datos mula sa thermal images ay nagbibigay ng sariwang pananaw tungkol sa pagkakaayos at katangian ng lugar. Ang Blue Jay ay matatagpuan 43 miles sa timog ng Chaco Canyon at kilala sa pagkakaroon ng humigit kumulang 60 bahay na nakapalibot sa dating mahalagang bukal. Gayunpaman, naging mahirap ang pag-aaral sa mga labi ng nayon dahil sa pagkakalibing nito sa ilalim ng sandstone at makakapal na halaman. Sa tulong ng thermal imaging, natukoy ang posibleng pagkakaroon ng kiva, isang pabilog na estrukturang nasa ilalim ng lupa na karaniwang ginagamit para sa mga seremonyal na aktibidad. Ang pagkatuklas na ito ay nakakapanabik dahil ang Blue Jay ay wala sa mga monumental na great houses o mga underground kivas na karaniwang naugnay ng mga Chakwan site. Ang presensya ng ganitong istruktura ay maaaring magbigay ng bagong kaalaman tungkol sa mga kultural at seremonyal na gawain ng mga nanirahan dito noon. Habang patuloy na sinisiyasat ng mga arkeologo ang mga natuklasan mula sa thermal drone images, ay inasahang mas malinaw na maipapakita ang kahalagahan ng Blue Jay sa kasaysayan at kultura.
Ito ay magpapayaman sa ating pagkaunawa sa sinaunang komunidad at ang natatanging nitong papel sa kasaysayan.